Living in simplicity and living with dreams. Kailan ba dapat tayong mabuhay ng payak at simple? Kailan naman makabubuti ang mangarap ng higit sa sapat? May panahon sa buhay na tinatawag tayo ng Diyos sa payak at simpleng pamumuhay. Kapag ang puso natin ay natututo munang makontento, magtiwala at magpasalamat. Ang pagiging simple ay hindi kahirapan. Ito ay kalayaan mula sa labis na pagnanasa. Kapag sapat na ang binibigay ng Diyos, tinuturuan niya tayong huwag magreklamo, kundi kilalanin ang kanyang katapatan. Unang Timoteo 6, talata 8, ngunit kung mayroon tayong pagkain at pananamit, masisiyahan na tayo roon. Ngunit may mga panahon din na hinihikayat tayo ng Diyos na mangarap ng higit sa sapat. Hindi para sa kayabangan, kundi para sa layunin. Kapag ang pangarap ay hindi na lang para sa sarili, kundi para sa pamilya, para sa kapwa, at higit sa kaluwalhatian ng Diyos. Doon nagiging tama ang pagnanais ng mas malawak na saklaw ng buhay. Isaiah 54, talata 2, ipalawak mo ang iyong tolda. Huwag kang mag-atubili. Ang susi ay motibo ng puso. Kung ang pagiging simple ay nagiging dahilan ng katamaran, mali ito. Kung ang pangarap naman ay nagiging ugat ng kasakiman, mali rin. Ang tamang balanse ay ang maging kontento sa kasalukuyan habang tapat na naghahanda para sa masigit na ipinagkatiwala ng Diyos. Mateo 6, talata 33. Hanapin ninyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng ito ay daragdag sa inyo. Mabuhay tayo ng payak kung saan sapat ang biyaya ng Diyos. Mangarap tayo ng higit kung saan may mas malawak na layunin ng Diyos bukas. Ang simpleng buhay ay para sa kapayapaan ng puso, at ang pangarap ay para sa katuparan ng tawag ng Diyos sa atin. Kawikaan 19, talata 21, ang tao ay nagbabalak sa kanyang puso, ngunit ang layunin ng Panginoon ang magtatagumpay. Ito ang mensahe ng Diyos mula sa aklat ni Mateo. Maraming salamat at pagpalain tayo ng may kapal.